tuwan-tuwa na. Ha? Para mo nang binigyan akong anong premyo. O sige, try na natin yan, chef. Panalo yung talong. Anyway, so yun. Babaw ng kaligayahan. Okay, ito na. Ayan. So, maluluto so, na yung ating bumango na yung bawang. Lagay na natin yung ating toyo. Toyo, ayan. Konting toyo lang para hindi masyadong maalat. Madalas na rin naman natin naririnig yan yun. Actually, yung iba, hindi nila alam na pwedeng gawing adobo ang talong. Pwede kasi. Pwede ho. Yes po, kasi ang talong para siyang, yung texture niya parang karne. So, kung kunyari nagda-diet tayo, especially ngayon Lenten season na baka ma-miss natin ang karne, ayan, talong ang magandang substitute. Sa talong ho, may healthy ho yan. Yes. Yan ho ay sagana sa fiber. Fiber ho yan. po. At saka antioxidant. Ayun. Kailangan natin sa ating mga katawan para tanggalin yung mga toxin, di ba? Tama po, tama. Masyado na yung toxin. Actually, perfect sa Holy Week ang pag-detox, di ba? So, yan, gulay talaga. And then mga healthy At ang maganda ho niyan, ang talong, hindi naman masyado nagmamahal sa market. Yun nga po. Always available. Always available yan. So, hindi masyadong masakit sa bulsa. Tama. Ang paggamit. So, Ayan. gaya ho nitong ating budget ngayon. Yes. Ang to, 100 pesos lahat ng ingredients. Opo, napakamura lang kasi talagang, actually, kung pwede nga, wala na kayong bibili nito sa bahay. Halos. At pwede naman kapag-serve yan ng hanggang 5 tao. Yes, buong pamilya. Buong Masaya pamilya na. Lalo na sa mga bata. Chikita. Ito, karne. Ay, alam, talong pala. Tama. Oo. Chef, teka muna, may tatanong lang. Yes. Ano mas masarap, yung talong na haba o talong na bilog? Actually, halos pareho lang talaga sila ng lasa. Pareho lang ng lasa. Pareho lang. Nagkakaiba lang sa makakita ng talong na bilog na inilalaga. Nilalalaga. Yes, yung mga bulang lang ba? Yan, tama Yan, po. sa bulang lang. Tapos pinapdin. na mga pahaba, ito yung mga ginagawa sa torta. Torta, Ayan, yung inihaw. paprito, inihaw. Tama po. Ayan. Ensaladang talong. Ayun, pwede Ito din na, po luto yan. na yung ating adobo. Yes. Amoy ko na. Yung adobo. Ang ating adobong talong. Kita niyo, Yes. ilang minuto lang yan, chef? Parang wala pang 3 minutes lang tayong ata 3 minutes, talaga. oo, ayan. So, since Miss Susan kanina na-mention yung gusto niyo yung talong, medyo talagang soft pa yung flesh, di ba? Hindi pa siya tostado. So, ito saktong-sakto lang yung luto niya. Okay, yan. Very healthy at nakakabusog ang talong. Very Para filling. masarap siya. Serve na natin yan. Yung, ito. Pwede na natin i-serve sa kanila. Yan. Ayan. Pwede. Yan. Pwede na natin i-serve ang ating adobong talong. Ayan. So, ayan. Ito sa atin. Ayan. So, sila nag-enjoy dun sa Nag-enjoy na sila ibang sa mga varieties. talong na niluto mo, chef. Alamin natin kay Maring Lynn at kay Maring Susie kung ano ba sa mga recipe na to ng talong ang kanilang na-enjoy, Maring Lynn. Mara, hindi pa nga umaandar dito yun eh. Nag-stop kila Rhea tsaka kay Connie. Pero dating yan. Na-checkpoint namin. Ayan Ayun, na. na-checkpoint kami. Pero yung iba, Mare, masarap talaga. I love that, especially the one with cheese on top. Ooh. Yes. Para siyang sinabi nga ni Chef Michi, para siyang parmigiana, pero imbis na eggplant parmigiana, pero imbis na ano siya, yung cheese na mabilis matunaw. Masarap. Perfect Yes. siya ngayong Semana Chef Santa. Michi. Bago tayo mag-meet, no? Uy, itong Semana Santa nga pala next week na po yan mga kapuso. nga. Kaya bukod sa mga planong magbakasyon ng mga beach, ngayong lakong weekend, dadagsaan na sila sa labas. Huwag natin kalimutan syempre magdasal, di ba? Magbalik tanaw tayo sa sakripisyo ni Jesu Cristo para sa ating lahat. That's right. Meron tayong mga, syempre mga religious venues, sa iba dyan, nagbibisita iglesia, di ba? At itong isa sa mga simbahan na pwede niyong puntahan, ang simbahan ni Padre Pio dyan sa may C5 Libis, at nandun ngayon si Monica. Hi, Mon! Hi girls, good morning! At syempre sa ating mga kapuso, good morning din. So kahapon nga, ayan nagsimula na yung ating pagpunta sa mga maaari natin bisitahin ngayong Semana Santa. At ngayong umaga nga, para sa mga kapuso natin na ayaw nang lumayo at gusto na lamang manatili dito sa Metro Manila. Pumunta tayo ngayon dito sa isang chapel sa may Bagong Bayan, Quezon City. Ito nga yung St. Pio Chapel. Ng mga kapuso, marami talaga maaaring gawin dito sa loob ng chapel. Pero syempre, importante muna na tayo ay nakasuot ng tamang damit para mas mapasok natin yung mga lugar na yan. So ito, nakasulat dito yung proper attire inside the church. So mahigpit nilang ini-implementa ang pagsusuot ng mga collared shirts, long sleeves, polo shirts, pants, or yung mga mahahabang mga dress. Bawal po ang naka-cap, naka-spaghetti strap, tank tops, skirts, or anuman na medyo revealing. So tandaan po natin yan mga kapuso. Now tulad nung sinabi ko kanina, maraming mga areas dito na maaari natin pagnilay-nilayan at pagdasalan. So unahin na natin itong tinatawag nila na prayer room. So dito sa prayer room, syempre maaari tayong magdasal sa kanilang mga malalaking imahe. Pero ang pinaka-highlight talaga ng room na ito mga kapuso ay itong kanilang mga petitions. Kasi dito, maaari kayo magsulat ng inyong petition dahil meron namang nakaprovide na paper and pen
At pagkatapos, ihuhulog nyo lamang dito sa kanilang box kasama ng ibang mga petisyon pa. At ang kagandahan dyan mga kapuso, yung mga nakalagay po mga papel dyan, hindi po nila yan itinatapon. Dahil in fact, nakastore po yan dito sa kanilang mga wall cabinets. So kita nyo naman talagang napakarami ng mga petitions na nakasulat dyan. Now, bukod sa pagsusulat ng ating mga prayers, maaari rin tayong mag-alay ng kandila dito sa kanilang candle room. There you go. So dito sa candle room, maaari nga kayo magsindi ng mga kandila kasabay ng inyong pag-aalay ng inyong mga dasal. Alright. Now, sabi nila, isa daw sa mga pinakabagong lugar or area dito sa chapel ay itong tinatawag nila na Ilyogo Sacro. In fact, if I'm not mistaken, parang this Holy Week pa lamang talaga totally open ang lugar na ito. At dito nga sa loob nitong Ilyogo Sacro, mga kapuso, ay makikita ang mga imahe ni Jesus Christ at ng mga santo na may kaparehas na sugat ni Jesucristo. At meron din tayong napansin dito na malaking krus, there you go, na medyo marami-rami nang nakasabit na mga rosaries. Alam nyo ba mga kapuso na bawat rosary daw na nakasabit siya ay actually katumbas daw yan ng isang answered prayer. Bumabalik daw kasi yung mga pumupunta dito at nag-aalay ng rosary kapag nasagot na yung kanilang mga ipinagdarasal. So napakarami na talaga. At tulad nga na nabanggit ko kanina, may mga imahe ng mga santo na may parehas sa sugat ni Jesus Christ. Nandiyan of course si St. Francis of Assisi. So kita naman natin dito sa imaheng ito na talagang may parehas siyang sugat sa kamay at maging dito sa kanyang tagiliran. At syempre, hindi mawawala dyan si Father Pio. Now, itong imahe ni Father Pio, ito talaga ay exact replica nung kanyang imahe. Now, mga kapuso, ilan lamang yan sa mga makikita nga dito sa St. Pio Chapel. At sa aming pagbabalik, mas lilibutin pa natin to para malaman natin kung ano pa yung maaari natin gawin ngayong darating na Semana Santa.